Magandang araw po sa inyong lahat. Heto na po ang pagpapatuloy ng kwento ni Jerry tungkol sa karanasan niya sa kanilang bakasyon sa lugar ng kanyang mga ka-boardmates sa Samar. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Kinabukasan, pagkagising ko, ay may naririnig akong mga nagkikwentuhan sa labas. Matatanda ang boses. Noong lingunin ko sa tabi, ay katabi ko pa rin si Roy. Tulog na tulog pa ito habang tumutulo ang laway. Nakadapa kasi siya natulog habang nakatagilid ang mukha. Binuksan ko ang zipper ng tent at lumabas na ako. Nakita kong naroon na sa labas si Ricky. Naroon din ang tatay niyang si Mang Loloy at meron pang 3 lalaking mga nasa edad 40 pataas. Nagkakape sila habang may itak sa tagiliran at may nakasandal na sibat sa gilid. "Magandang umaga sa iyo, iho!" Wika pa ni Mang Loloy. Sabi ko naman, "Magandang umaga rin po. Ano pong meron? Bakit kayo narito?" Sabi naman ni Mang Loloy, "Ay, nakikapi lang. Papunta kami sa aming mga bukid. Pinsan ko ang isang ito. Ito naman ay kuya ko, tapos ang bunso namin." Sabi ko naman, "Magandang umaga rin po sa inyo." Tumango-tango naman ang mga iyon. Matapos nilang magkape, ay nagpaalam na tutuloy na raw sila sa kanilang mga bukid. Sinabihan naman nila si Ricky na hanggang hapon na lang kami doon. Tapos doon na raw sa bahay nila matulog. Tatango-tango naman si Ricky. Pero sa isip ko, napapaano kaya iyon? Mukhang malabo niyang mapapapayag ang magpinsan na umuwi na agad. Marami pang balak gawin ang dalawang iyon. Balak pa nilang gumawa ng pictorial sa kagubatan at sa ilog. At gagawing mini vacation vlog. Ako naman ay gusto ko na ring umuwi. Pero ayokong sabihin sa kanila ang totoong dahilan dahil hindi naman ako sigurado sa mga nakita ko, lalo at lasing ako noon. Siguradong pagtatawanan lang nila ako at tatawaging duwag, kaya kung ano ang desisyon ng nakararami ay doon na lang din ako. Habang nagkakape kami ni Ricky ay nagising na rin sina Roy at Arthur. Ginising naman ni Roy si Rob at sinabing gumising na. Sayang naman raw ang bakasyon kung puro lang tulog ang gagawin nito sa bundok. Habang nagkakape ay sinabi ni Ricky sa amin ang tungkol sa bili ng kanyang ama. Idinahilan ni Ricky na may lakad din sila ng kanyang ama sa kabilang baryo, kaya hindi na siya pwedeng mag-overnight pa doon sa ilog. Sumang-ayon naman ang dalawang magpinsan pati na si Arthur. Sabi naman ni Arthur, "Wala na naman ba si Gomer?" Sabi ko naman, "Oo, pagkagising ko ay wala na eh. Baka umuwi uli sa kanila." Tatango-tango na lang sila. Sa maghapong iyon ay nagbabad lang ako sa tubig. Ang magpinsa naman tsaka si Arthur ay abala sa kanilang pictorial. Noong papalubog na ang araw ay umuwi na kami sa bahay nila Ricky. Doon kami uli sa labas na tulog. Pero ako ay sa loob na ng tent na tulog katabi ni Roy. Wala na rin noon si Gomer. Hindi na talaga siya bumalik sa maghapong iyon. Kinabukasan ay uwian na. Pagkababa namin sa may highway ay nagtawag na si Ricky ng tricycle. Sabihin lang daw namin na sa palengke. Tapos doon na kami sasakay ng bus papauwi. Bali, 4 na lang kami noong pauwi. Ako, si Arthur at ang magpinsang sina Roy at Rob. Habang nasa tricycle ay nagsalita itong si Rob. "Mga tol, talaga bang gusto nyo nang umuwi? Kami kasi ni Roy, gusto namin makita ang falls kina Gomer. Puntahan natin. Maligo lang tayo saglit at mag-pictorial doon. Tapos mamayang hapon ay saka na tayo umuwi. Maaga pa naman. Marami pa tayong mararating. Nakaka-disappoint naman kasi eh."
Pumunta tayo dito para makita at makaligo sa falls. Tapos ilog lang ang kinalabasan natin. Ano, go tayo doon? Sabi ko naman, papaano yan? Hindi naman natin alam ang bahay nila Gomer. Sumagot naman si Rob. Jerry, hindi ka naman siguro pipi, no? Di magtatanong tayo sa mga taga roon kung saan ang bahay nila Gomer. Madali na lang yun. Sabi naman ni Arthur, sige tol, gusto ko yung ideyang yan. Kaya wala na nga akong nagawa. Sabi ni Rob sa driver, Boss, doon mo na lang kami dalhin sa katabing baryo, yung pinakamalapit sa falls. Itinabi ng driver ang kanyang tricycle, tapos tinignan kami isa-isa. Sigurado kayo na pupunta kayo roon? Tanong ng matandang driver. Oo naman po, sagot naman ni Arthur. Hindi nyo ba alam ang kwento tungkol doon? Alam po namin, may kaklase kaming taga roon. Kasama nga namin siya na nag-outing nauna lang siyang umuwi. Kaya may pupuntahan kaming bahay doon. Basta ihatid nyo lang kami doon o sa daan malapit papunta roon. Kami na bahala. Muling wika pa ni Arthur. Tila ayaw pa ng driver. Pero noong makitang lahat kami ay sigurado sa aming desisyon, ay wala na iyong nagawa. Muli nang pinaandar ang tricycle at inihatid na nga kami. Mga boss, hanggang dito na lang ako. Lakarin nyo na lang ang daan na iyan. Diretso lang naman yan. Aabutin siguro ng mahigit kalahating oras na lakaran bago kayo makarating sa mga kabahayan. Sige po, salamat. Sagot ng mga kasama ko. Ako na ang nagbayad sa tricycle driver. Pinasobrahan ko iyon ng 50 pesos mula sa presyong sinabi niya. Sabi naman sa akin ng driver, Sir, kung hindi kayo 100% na may tiwala sa pupuntahan nyo, napoprotektahan niya kayo. Mas mabuting wag na kayong tumuloy. Tapos bumulong iyon. Marami silang aswang dyan, sir. Walang taga rito ang pumapasok sa baryong yan. Sabi ko naman, sige po, salamat sa babala. Tapos umalis na ang tricycle. Nagsimula na kami sa paglalakad. Masayang nagkikwentuhan ang mga kasama ko habang naglalakad kami. Ako naman ay nagmamasid sa paligid. Pinag-iisipan ko kung ano ang gagawin ko kung totoo ngang may panganib sa aming pupuntahan. Pero nag-aagaw pa rin ang paniniwala ko. Iniisip ko kasi na kung totoong aswang si Gomer, dapat may sinakta na siya sa amin. At kung aswang nga siya, maaaring mabuting aswang siya at hindi niya kami ipapahamak sa kanyang pamilya. Lalo at mabuti naman ang pakikitungo namin sa kanya sa boarding house. Makalipas ang mahigit kalahating oras ng aming paglalakad ay may nakita na kaming mga kabahayan. Parang ang tamlay ng pamayanang iyon. Nakasarado ang mga bintana ng bahay. Pero noong naroon na kami sa mismong mga kabahayan, ay umaangat kaunti ang bintana. Nahalatang may mga nakasilip mula sa loob. Kahit nasa bahaging kabahayan na kami, ay wala naman kaming mapagtanungan dahil walang tao sa labas. Nag-aalangan naman kaming lumapit sa isang bahay para lang magtanong. Hanggang sa may sumalubong sa amin na isang matandang lalaki. Siguro mga nasa mahigit 50 ang edad pero matikas ang pangangatawan. Mga iho, naliligaw ba kayo? Mga taga saan kayo? Si Rob naman ang sumagot. Magandang umaga po, Manong. Mga kaklase kami ni Gomer. Hindi po kami naliligaw. Nag-outing kami sa kabilang baryo kasama si Gomer. Kaso, bigla na lang siyang nawala kagabi. Kaya pinuntahan namin dito. Gusto rin kasi namin makita ang falls at makapag-picture-picture. Sumagot naman ang matanda. Ganun ba? Mga kaibigan pala kayo ni Gomerio. Nagkatinginan kaming apat dahil hindi namin alam na Gomerio pala ang buong pangalan ni Gomer. Sumunod kayo sa akin at ihahatid ko kayo sa kanila. Wika pa noong matanda at sumunod naman kami.
hanggang sa makarating kami sa may bandang dulo ng pamayanan. 3 o 4 na bahay na lang ang magkakalapit roon. Tapos mula doon ay dinig na ang bagsak ng tubig mula sa talon. Ang talon na ba yung naririnig ko? Tanong pa ni Arthur. Sumagot naman ang matanda. Oo, ang talon na nga yan. Kung ako sa inyo, manatili kayo rito ng ilang araw para masulit nyo ang inyong bakasyon at mapagsawaan ang paliligo sa talon. Wika pa ng matanda nang nakangiti. Pero hindi ako natutuwa sa ngiti niyang iyon. Parang mas lamang kasi ang nakakakilabot na pakiramdam kaysa nakakatuwa. Hanggang sa makarating kami sa bahay nila Gomer. Gomeryo! May naghahanap sa'yo dito! Agad namang lumabas si Gomer mula sa isang kubo na tila nagulat. Hindi siya makapaniwala na nagpunta kami roon. Bakit kayo pumunta rito? May pag-aalalang tanong niya pa. Lumapit naman sa kanya ang matanda, sabay sabing, Ano ka ba naman, Gomeryo? Ang sama-sama naman ang bungad mo sa mga bisita mo. Hindi ba dapat matuwa ka? Kasi dinalaw ka nila. Makakasama mo silang magtapisaw sa mismong falls. Ipakilala mo na rin sa kanila ang mga pinsan mong dalaga. Tiyak, lalo silang mag-i-enjoy kapag nakita nila ang mga iyon. Ayus-ayusin mo ha! Wika pa ng matanda habang may pagpisil sa balikat ni Gomer. Halata naman sa mukha ni Gomer na natatakot siya sa matandang iyon. Opo, apo. Opo. Mautal-utal niya pang sagot sa matanda. Oh, sige mga iho. Maiwan ko na kayo rito. May paghahanda lang akong gagawin. Dahil meron kaming gaganaping kapistahan. Tamang-tama talaga ang dating nyo. Wika pa noon ang nakangisi na ipinagtaka ko rin. Dahil ang sabi ni Gomer noong nakaraang araw na pumunta siya at may dalang karne, galing daw iyon sa isang pagsasalo-salo dahil meron silang selebrasyon. Papaanong meron uli, tapos ang tamlay pa ng mga bahay. Parang lahat ng tao ay tulog kasi nakasarado lahat ng bintana. Samantala, pasado na noon 8:00. Imposible naman kung lahat ng taga roon ay tanghali na kung gumising. Noong makaalis ang matanda ay tila pinagpawisan ng malapot si Gomer at hindi alam ang gagawin. Ay, mga tol, tara, doon ko na lang muna kayo dadalhin malapit sa falls. Doon na rin siguro kayo magtayo ng tent. Mas okay doon para makapag-picture-picture na rin kayo agad. Wika pa ni Gomer habang nakatingin sa kamera na nakasabit sa leeg ni Roy. Sabi naman ni Arthur, Uy, tol, totoo ba yung sinabi noong matanda na may mga chicks kayo dito? Sabi niya naman, Ay, oo, meron nga. Malalayong pinsan ko iyon. Pero game ang mga iyon sa lahat. Nasa sa inyo na kung paano kayo didiskarte. Ayos mga tol, may go signal na tayo kay Gomer. Mukhang magiging masaya ang bakasyong ito ah. Sumagot naman si Rob. Dapat kasi dito na tayo dumiretso agad para masulit ang nagdaang araw natin. Ako naman ay ngingiti-ngiti lang, pero duda na ako sa mga nangyayari. Pagkarating namin sa may falls ay iniwan na muna kami ni Gomer, tapos nagsimula na ang magpinsan sa pagpictorial nila. Nakisali na rin sa kanila si Arthur. Ako naman ay nahiga sa isang bato. Inaantok pa kasi ako noon. Makalipas ang 1 oras siguro ay bumalik na si Gomer. May dala siyang kalderong may lamang nilagang saging na manibalang, tapos inihaw na karneng pinatuyo. Binilad daw iyon at pinausukan para tumagal. Mabango iyon dahil amoy barbecue. May kasama na rin siyang 5 dalaga. Luma ang kanilang mga kasuotan, pero lutang naman ang kaputian at pagiging makinis ng balat. Mukhang kagigising lang nila. Ipinakilala ang mga iyon sa amin, tapos nagpaalam na maliligo raw muna sila. Sabay nagtungo na sa falls at nagsitalon. Masaya silang naliligo habang nagsasabuyan ng tubig.
Hindi naman maalis ang tingin ng mga kasama ko sa mga babaeng iyon. Lalo pa at mga naka-t-shirt lang ang mga iyon at walang panloob na takip para sa dibdib. Kaya bakat ang kabuuan ng mga bundok nila. Maging ako man ay nakakaramdam na rin ng pag-iinit. Lalaki rin ako, kaya hindi ko maiwasan ang mahalina sa ganoong tanawin. Napapalunok nga ako ng laway habang nakatitig sa mga iyon. Tila ba, bawat pagkilos nila ay nagiging slow motion ang paligid. Hanggang sa kawayan kami ng mga iyon at sinabing sumabay na raw kaming maligo sa kanila para masaya. Hindi naman kami magkanda ugaga sa paglusong sa tubig. Sobrang sarap nilang kasama, walang kaarti-arti at sila pa mismo ang yumayakap habang nakikipag-usap at nagtatanong ng kung ano-ano tungkol sa amin. Nakalimutan ko na nga ang naiisip kong panganib noong bagong dating pa lang kami hanggang sa makaramdam ako ng gutom. Hindi kasi namin naituloy ang pagkain noong saging dahil doon sa mga dalaga. Bumalik akong mag-isa sa pwesto namin at kumain ng nilagang saging na hinog. Nakaramdam ako ng pagkulo ng sikmura. Kaya naglakad ako papunta sa may gilid ng talon. Medyo mataas kasi sa bahaging iyon. Bali plano ko na maglakad pa kaunti para medyo malayo ang aking pwepwestuhan. Nakaraos naman ako ng matiwasay. Noong papabalik na ako ay napansin kong tila naging abala na ang pamayanan. Abala lahat ng mga tao. May naririnig din akong mga naghahasa ng itak. Ang iba naman ay nagsisibak ng kahoy. Hindi ko alam kung papaano, pero bigla akong nakaramdam ng kaba na para bang may mangyayaring hindi maganda. Gusto ko nang umalis doon, pero papaano ko sasabihin sa mga kasama ko? Anong idadahilan ko sa kanila na hindi ako mapapahiya? Mahirap na silang kumbinsihin, lalo at may magagandang babae na kaming kasama. Naisip ko na hahanap na lang ako ng pagkakataon para masabi sa kanila na nasa panganib kami. Bumalik ako sa talon at naligo na rin kasama nila. Na-enjoy ko ang karinyo ng mga dalaga. Magaling silang mag-istima. Kung saan-saan nakakarating ang kanilang kamay. Tapos kapag sila naman, ang papagapangan ng kamay ay tatawa lang na parang kinikilig pa. Hindi ko namalayan ang bilis ng takbo ng oras. Para kaming nahipnotismo ng mga babaeng iyon. Noong malapit ng magdilim, ay kanya-kanyang pares na kami. Tapos hinihila na kami ng mga babaeng iyon sa batuhan sa unahan. Malalaki ang mga bato sa gilid noon. Medyo nagiging mainit na rin ang eksena. Hanggang sa may isang sipol kaming narinig. Sabi ng mga dalaga na saglit lang daw dahil tinatawag sila ng pinuno ng pamayanan. Naisip kong iyon na ang tamang pagkakataon para masabi sa mga kasama ko ang mangyayaring hindi maganda. Mukhang magkakaroon ng malaking handaan ang pamayanang iyon, pero kami ang handa. Sinabi ko rin sa kanila na hindi ba nila napapansin na kakaiba ang karinyo sa amin ng mga dalaga. Mukhang sinasadya nila iyon para hindi kami magmadali sa pag-uwi. Tinawanan naman nila ako at sinasabing napaparanoid lang daw ako dahil sa mga kwentong aswang na aming narinig. Imposible raw na aswang ang mga dalagang iyon sobrang gaganda. Baka nga raw kami pa ang umaswang doon sa mga dalaga at hindi sila papayag na hindi sila maka-score sa mga iyon, lalo at pinag-init na sila ng todo. Kung gusto ko raw, edi umuwi na ako mag-isa. Kaya wala na nga akong nagawa para makumbinsi sila. Hindi ko rin naman kayang umuwi mag-isa, lalo at paggabi na iyon. Muling bumalik ang mga dalaga. Pagkalapit sa akin noong kapareha ko, ay halik agad ang ginawa. Matinding kapangan agad ng kamay. Sabi ko naman na saglit lang.
Lumayo muna kami dahil nahihiya ako sa mga kasama ko. Halos tig 5 metro lang yata kasi ang distansya namin sa isa't isa. Natatawa naman ang dalagang iyon at sinabing mahiyain daw pala ako. Lumayo pa nga kami sa mga kasama ko, pero naroon pa rin sa may gilid ng ilog. Napapansin ko na habang tumatagal ay masakit na ang hawak sa akin ng dalaga na parang tumutulis ang kanyang mga kuko. Tapos kapag humihinto naman ako sa paghalik ay saglit kong nakikita na mapula ang mata niya. Tapos babalik rin sa normal. Doon na ako gumawa ng plano. Hindi pwedeng doon ako mamamatay sa lugar na iyon. Hahanap ako ng tiyempo at aalis na ako. Bahala na kung iwanan ko na ang mga gamit ko. Tutal nakapantalon naman ako at nakabihis na ng matinong damit. Nasa bulsa ko na rin ang wallet at pera ko. Maging ang mga kasama ko naman ay nakabihis na rin. Nilamig na kasi kami bago pa lumubog ang araw, kaya nagsibihis na muna kami at muling nakipagkatuwaan sa mga dalaga. Ilang saglit pa ay naririnig ko na ang yabag ng mga taong papunta sa kinaroroonan namin. Iba na ang asal nila kasi may mga umaangil na sa kanila at gumagawa ng kakaibang tunog ang kanilang bibig. Sumigaw ang kanilang pinuno. "Dalhin nyo na yan dito! Nang makatay na yan isa-isa!" Pagkarinig ko doon ay agad na akong kumilos. Dinampot ko na ang inihanda kong bato sa gilid. Pagkaatras ng mukha ng babae sa akin, ay mabilis ko iyong pinalo ng bato sa gilid ng kanyang ulo. Nahimatay iyon agad, pero hindi pa ako nakontento. Baka kasi makasigaw pa at maituro kung saan akong direksyon tatakbo. Kaya muli ko pang pinalo ng isa pang beses. Hindi ko na tinawag ang mga kasama ko. Makasarili na kung makasarili. Pero tapos na akong mangumbinsi sa kanila na umalis na kami. Ayaw naman nilang umalis, kaya ililigtas ko na lang ang sarili ko. Pagapang na nga akong lumayo at binaybay ang gilid ng ilog na iyon. Alam kong medyo malayo, pero tinandaan ko ang mga sinabi ni Ricky na mula doon sa pinagpwestuhan namin ay nasa 1 oras na lakaran lang ay makakarating na ako sa falls. Ibig sabihin, babaybayin ko lang ang gilid doon ay makakarating na ako sa una naming pinagpwestuhan, doon banda kina Ricky. Hindi pa ako masyadong nakakalayo nang makarinig ako ng putok ng baril at mga sigawan. Hindi ko alam kung sino sa mga kasama ko ang may baril. Tapos nasundan ng mababangis na angil at alulong ng mga aso. Kahit nangangatog ang aking mga tuhod ay ipinagpatuloy ko ang paglalakad. Noong makarating ako sa una naming pwesto, ay binaybay ko naman ang daan patungo sa taniman nila Ricky. Balak kong doon magtago sa kubo nila. Hindi malayong mahanap pa rin ako ng mga aswang na iyon kahit nakalayo na ako sa teritoryo nila. Ang ligtas na lang na pwede kong mapagtaguan ay ang kubo nila Ricky. Wala naman daw natutulog roon. Hindi pa nga ako nakakarating sa mismong kubo ay may naririnig na akong mga alulong na tila nakasunod sa dinadaanan ko at hindi lang nag-iisa, kundi marami ang mga umaangil at umaalulong. Panay na ang pagdarasal ko na sana makarating na ako agad sa kubo nila Ricky bago pa ako maabutan. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad hanggang sa makita ko na nga ang kubo. Sinabi naman sa akin ni Ricky na wala iyong lock sa labas, sa loob lang ang meron. Kaya pagkalapit ko ay itinulak ko lang ang pintuan noon. Nakapasok naman ako agad. Isinara ko ang pintuan at inilagay ang trangka. Dinig ko ang tunog ng mga pag-angil sa labas ng kubo at paikot-ikot ang mga iyon. Patuloy ako sa pagdarasal na sana hindi ako pasukin ng mga aswang sa loob ng kubo. Nakatulugan ko na lang nga ang pagdarasal.
Nagising ako noong may marinig akong kumakatok sa pintuan. Boses na iyon ni Mang Loloy at nagtatanong kung sino raw ang naroon sa loob. Sabi ko naman, "Mang Loloy, ako po ito, si Jeric." Nagulat naman siya, tapos binuksan ko ang pintuan. Tinanong niya ako kung anong nangyari at kung papaano ako napunta sa kubo nila. Ikinuwento ko naman ang lahat ng nangyari noong nakaraang araw. Napapailing-iling na lang siya. Kaya niya nga raw kami pinauwi na agad dahil nararamdaman niyang kami ang target ng mga aswang sa kabilang baryo. Dinalaw nga raw kami noong gabing natulog kami sa may ilog. Hindi lang natuloy ang pagbiktima sa amin dahil naroon sila ng mga kapatid niya at pinsan. Binalaan nila ang mga aswang na magkakamatayan sila kapag sinubukang biktimahin ang mga bisita dahil naroon din ang anak niya mismo. Sinabi ko naman sa kanya na tulungan namin ang mga kasama kong naiwan roon. Iiling-iling naman si Mang Loloy at sinabing malinaw raw ang kasunduan. Bawal mambiktima ang mga iyon sa teritoryo nila Mang Loloy. Pero dahil sa kami na mismo ang sumadya roon sa kabilang baryo, ay pag-aari na kami ng mga aswang. At kahit pa raw puntahan namin ang mga kasama ko, ay malabong buhay pa ang mga iyon, lalo at napakarami nila doon ng mga aswang. Nanlumo ako sa mga sinabi ni Mang Loloy at nagpasalamat na rin sa Diyos dahil ginabayan ako para makaligtas mula sa pangil ng mga aswang na iyon. Iniuwi ako ni Mang Loloy sa kanila. Nagulat naman si Ricky noong makita ako, kaya ikinuwento ko na rin sa kanya ang lahat. Nabanggit niya rin na iyon daw ang dahilan kung bakit sinabi niya agad na doon na lang sa kanila magbakasyon kaysa doon kina Gomer, dahil alam niya kung anong klaseng mga nilalang ang naroon. Inihatid ako ng mag-ama sa mismong terminal na, tapos diretsong pauwi na sa amin ang biyahe ko. Noong sumunod na semester ay hindi muna ako nag-enroll. Masyado akong natroma sa aking pinagdaanan. Makalipas ang 1 taon ay muli akong nag-aral, pero nag-transfer na ako sa ibang paaralan. Sa kabutihang palad ay nakatapos din naman ako ng kolehiyo, pero naging malaking aral sa akin ang karanasang iyon. Hindi na ako kailanman bumakasyon pa sa ibang lugar. Kapag summertime ay doon na lang din ako sa lugar namin, nagpapalipas ng mga araw. Pwede naman kasing mag-inom at mag-outing sa mga beach. Bakit ba kasi kailangan pa na sa kagubatan magpunta? Kung saan madalas pamugaran ng mga kakaibang nilalang kasama na ang mga aswang. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Naway inyong nagustuhan. Maraming salamat po. Bago po natin tapusin ang ating kwento, ay bigyan muna natin ng daan ang ating mga shoutout at pasasalamat. Unahin na muna natin ang ating mga major sponsors na sina Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar at si Ma'am Connie Matias Narumi ng Japan. Pati na rin ang iba pa nating mga sponsor na sina Ma'am Bernadette Arcalas, Ma'am Alma A. Rosales at Ma'am Lynn Gentiliso. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel, pati na sa proyektong pagtulong sa mga batang pinabayaan ng magulang. Naway patuloy po kayong biyayaan ng ating puong may kapal at panatilihing nasa malusog na pangangatawan. Pinapasalamatan din natin ang ating mga current channel members na sina Ma'am Rose Halandumon, Senya Hikom Luquias, Jovi Taghap, Lito Bueno, Georgina Bati, Lou Kira, Click and Collect Manila, Sargent Katz Dorms, Burns A, Christine Olson, Kevin Nang, Celsa Escartin, Jenny Mostrado, Maria Victoria, Eric Platero, Yam in Japan, Jesmar Ocampo,
at Dean Ciudadano. Pasalamatan na rin natin ang ating tatlong masisipag na group admin at moderator na sina Ma'am Ilongga Guapa, Ma'am Gilane Fernandez at Ma'am Gina Araga. Sa muli ay inaanyayahan ko po kayo na mag-like and follow sa ating Facebook page na ang pangalan ay Katotohanan at Misteryo. Pinapasalamatan ko rin kayong lahat ng mga regular listeners ng ating tatlong channel. Ito po ay ang Katotohanan at Misteryo, kwentong aswang comics, tsaka iyong problema at payong kaibigan. Siguraduhin nakasubscribe po kayo sa mga channel na iyon. Sana ay patuloy pa rin kayong makinig kahit pa hindi ako ang boses na nagsasalita. Balikan nyo rin po sana ang mga luma nating video, iyong mga na-upload ng 2 years ago to present. Siguradong marami pa doon ang hindi nyo napapakinggan, lalo na sa mga bago lang dito sa ating channel. Maraming salamat po sa patuloy niyong suporta sa ating mga channels. Magsama-sama po tayong muli sa iba pang mga paparating na kwento. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.